Sa isang malayong lugar, kung saan walang nangahas na pumunta, mayroong isang nayon. Kung saan ang mga tao ay nabubuhay sa takot, sa mga kwentong hindi kinukwento. Ang nayong iyon ay hindi lamang tinitirhan ng mga ordinaryong tao, kundi pati na rin ng mga nilalang na hindi tao, mga nilalang na maririnig mo lamang sa mga misteryosong kwento. 0:40 minuto, ang kamera ay dahan-dahang bumabalik sa isang simpleng bahay na may lumang kahoy na pinto. Sa loob ay isang kumikislap na apoy. Kumakawala ang manipis na usok mula sa fireplace, humahalo sa madilim na espasyo ng bahay. Ngunit, hindi nila alam na ang sikreto ng nayon na ito ay malapit ng mabubunyag. At isang batang lalaki, kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae, ang unang makakatuklas ng madilim na katotohanan na laging sinusubukang itago ng buong nayon. 1:10 minuto, cut to the scene where the main character, Anthony, is sitting next to the old man Lolo Teroy, the traditional healer. Sabay silang naghahanda ng mga halamang gamot, ngunit ang mga mata ni Lolo Teroy ay laging puno ng pagkabalisa na parang may mali. Nalaman lang ni Anthony, isang binata, ang tungkol sa medikal na propesyon ng kanyang pamilya. Ngunit nang siya at ang kanyang kapatid na si Angel ay sumunod sa kanilang lolo sa liblib na nayon, wala silang ideya na ang paglalakbay na ito ay hindi lamang isang paglalakbay ng pag-aaral. Ito ay isang labanan para sa buhay at kamatayan. 1:40 minuto, close-up ni Lolo Teroy, may hawak na damo sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo na parang may naalala mula sa nakaraan. Lolo Teroy, boses na puno ng misteryo at karanasan. Tandaan, kailangan mong mag-ingat. Dito, ang mga bagay ay hindi tulad ng kanilang nakikita. Hindi lamang tayo nakikitungo sa mga sakit, ngunit sa mga bagay na hindi mo maipaliwanag ng may katwiran. 2:10 minuto, isang mabilis na pagputol sa kabubatan sa paligid ng nayon. Isang maitim na figura ang gumagalaw sa dilim, kumikinang ang mga mata nito na parang pinagmamasdan ang bawat galaw ng mga bagong dating. At pagkatapos, habang sumisikat ang buwan, nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang figura. May lihim na nagmamasid sa kanila mula sa anino. Ang mga tao sa nayon na ito, hindi sila tulad ng mga normal na tao. 2:40 minuto, ang kamera ay mabilis na humarap sa isang hindi pamilyar na mukha, si Mang Armando, na gumagabay kina Anthony at Angel. Nakangiti siya, pero may malamig pa rin ang mga mata niya. Mang Armando, nagsalita ng may misteryosong ngiti. Huwag kang mag-alala, masasanay ka. Ito ay isang ligtas na lugar, ngunit kung susundin mo lamang ang aming mga patakaran. 3 oras, tanawin ng gabi, umaalingaw ang magaan na yabag sa tahimik na espasyo. Umaalingaw sa kabubatan ang mga tunog ng kakaibang nilalang. At pagkatapos, kapag sumapit ang gabi, ang kailangan lang gawin nina Anthony at Angel ay mabuhay. Dahil sa nayon na ito, hindi lahat ay mapagkakatiwalaan. So what will you do when what you thought was normal turn out to be? Kapag nabunyag ang katotohanan tungkol sa mga nilalang sa dilim, magkakaroon ka ba ng lakas ng loob na harapin ito? Maghanda ka dahil malapit ka nang makaharap sa mga nilalang na walang sinuman ang mangahas na isipin. Boses ni Lolo Teroy, huling babala. Ang mga aswang ay hindi mga nilalang na madali mong madaig. Mayroon silang hindi maisip na kapangyarihan. At sila ay laging nasa paligid. 4 oras, the screen goes dark, then a mysterious logo appears. Story title, Manggagamot Dagnanirahan Nay Barangay ng Iye Aswang, Kwentong Aswang, True Story.
Humanda sa paghakbang sa isang mundo kung saan walang maglalakas loob na tumuntong. Ang mapayapang mga araw kasama ang pamilya ay tila isang panandaliang panaginip kung kailan nagsimulang magbago ang lahat. Isang maliit na bahay na nakatago sa gitna ng lumang kagubatan, malayo at hiwalay sa labas ng mundo. Ang liwanag ng umaga ay sumisikat sa bintana, na sumisikat sa mga sinaunang bagay, na lumilikha ng isang tahimik at misteryosong kapaligiran. Sa isang tagong sulok ng bansa, kung saan ang mga bundok ay nababalot ng ambon, mayroong isang nayon. Isang nayon na hindi alam ng lahat at hindi lahat ay nangangahas puntahan. At doon nagsimula ang ating kwento. 0:30 nag-iba ang eksena, pinakita sina Anthony at ang kapatid niyang si Angel na nakaupo sa isang jeepney, butil-butil ang pawis sa noo dahil sa matinding init ng umaga. Ang nayon ay malayo sa lungsod, walang mga amenities, at ang kapaligiran ay tila hindi pangkaraniwang tahimik. Si Anthony, isang binata na puno ng sigasig, kasama ang kanyang kapatid na si Angel, ay pumunta sa nayon na ito. Hindi sila ordinaryong manlalakbay, ngunit mga taong nasa isang mahalagang misyon. Isang misyon na pagalingin ang pamilya, sa gabay ni Lolo Teroy, ang kanyang lolo na isang albularyo, isang sikat na manggagamot sa lugar. Isa oras, isang kuha mula sa labas na nakatingin sa bahay ni Lolo Teroy, na may maaliwalas na kapaligiran at mga tradisyonal na bagay tulad ng mga bote ng gamot, mga halamang gamot at mga lumang libro. Ngunit hindi tulad ng ibang mga nayon kung saan matiwasay ang pamumuhay ng mga tao. Ang lugar na ito ay may sikreto na tanging mga taong tulad ni Lolo Teroy ang nakakaalam. Isang sikretong hindi niya gustong sabihin, ngunit ngayon si Anthony ang makakatuklas nito. 1:30 nakaupo si Lolo Teroy sa sulok ng bahay. Hawak ang isang lumang libro sa kamay, ang mga mata ay nag-iisip. Pumasok sina Anthony at Angel, nagtama ang mga mata ni Lolo Teroy na may bakas ng pagkabalisa. Lolo Teroy, mabagsik na boses. Anthony, Angel. Alam kong natututo ka tungkol sa medikal na propesyon na ito. Ngunit, bago tayo magsimula, may mahalagang bagay akong dapat ituro sa iyo. Ang nayon na ito ay hindi isang ordinaryong lugar tulad ng ibang mga lugar. 2 oras, scene. Pinangunahan ni Lolo Teroy sina Anthony at Angel sa maliliit na daanan ng nayon. Itinuturo ang mga desyerto na bahay. Ang mga mata ng mga residente ay hindi ngumingiti. Lolo Teroy, tinig ng babala. Tandaan, dapat mong igalang ang mga alituntunin ng nayon. Huwag maingay, huwag magpakita ng labis na kalayaan. Dito, lahat ng bagay ay may kanya-kanyang tuntunin. Kung hindi mo ito susundin, kung gayon may kahihinatnan. 2:30 tumingin si Anthony sa paligid, nakaramdam ng kakaiba sa hangin. Masyadong tahimik ang village na ito, ibang-iba. Ang tanawin ay parang may itinatago na hindi masabi. Hindi lubos na nauunawaan ni Anthony ang sinasabi ni Lolo Teroy. Ngunit may bahagi sa kanyang pakiramdam na may mali. Isang kakaibang pakiramdam ang sumasalakay sa kanyang isipan, na para bang may mga hindi kumpletong link sa baryong ito. 3 oras, nagbago ang eksena sa gabi, si Lolo Teroy ay nakaupo sa mesa, naghahanda ng mga halamang gamot. Sa tahimik na espasyo, ang huni ng mga insekto, ngunit may nakamamatay na katahimikan. Lolo Teroy sa mahina at misteryosong boses. Dito, hindi lang tayo nagpapagaling ng mga tao, kundi nagpapagaling din ng mga kaluluwa. Ang baryong ito ay may mga nilalang na hindi mo nakikita ng mata mo. Ngunit ramdam ko ang kanilang pag-iral. 3:30,
Ang eksena ay pumutol sa madilim na ilaw ng oil lamp sa silid. Umupo sa tabi niya si Anthony, sinusundan ng kanyang mga mata ang bawat galaw ni Lolo Teroy habang inihahanda niya ang mga herbal concoctions. Ngunit hindi maiwasan ng kanyang isip ang mga kakaibang bagay sa baryong ito. Nagsisimulang napagtanto ni Anthony na ang mga bagay ay hindi tulad ng kanilang nakikita. Ang mga patakaran ni Lolo Teroy, ang kanyang mga tagubilin, lahat ay may kani-kanyang dahilan. Ngunit ang mas nakaka-curious sa kanya ay bakit si Lolo Teroy ang nagbigay ng ganoong mga tagubilin. Bakit hindi magpakita ng labis na kalayaan? May isang bagay na hindi niya pinangarap na sabihin ng malakas, ngunit nararamdaman ni Anthony. Noong unang gabi sa nayon, unti-unting lumalabo ang mga ilaw mula sa mga nakapalibot na bahay na nag-iwan lamang ng katahimikan. Si Anthony at Angel ay nakaupo sa balkonahe, pakiramdam na may mga mata na nakatingin sa kanila mula sa kadiliman. And then, as the night falls, Anthony can't stop the questions in his head. He begins to wonder, yung sinabi ni Lolo Teroy warning lang ba o may katotohanang nakatago sa dilim? 4 oras 30 minuto, ang huling kuha ng bahaging ito. Ang mga mata ni Anthony ay puno ng kuryosidad at pag-aalala, nakatingin sa dilim sa labas ng bintana, kung saan unti-unting umaalingaw-ngaw ang mga kakaibang tunog. Matutuklasan kaya ni Anthony ang sikreto ng ngayong ito? O magiging bahagi siya ng mga misteryong siya mismo ang nagsisikap na maunawaan? Malamig na mata, bumubulong sa dilim. Bawat hakbang ay tanong na hindi nasasagot. At ang mga sikreto ng nayong ito, matutuklasan ba ang mga ito? Unti-unting lumalalim ang gabi, tahimik ang mga bahay sa nayon. Ang malalalim na ilaw mula sa mga bintana ay sumisikat, ngunit naroon pa rin ang nakakatakot na katahimikan. Nakatayo sa bintana sina Anthony at Angel, nakatingin sa labas, malinaw na nararamdaman ang lamig ng paligid. Sa unang araw sa nayon na ito, tila mapayapa ang lahat, ngunit may isang bagay na ikinabahala kay Anthony. Ang lamig ng mga residente, ang mga kakaibang tingin ng mga tao sa paligid, lahat ay tila nagtatago ng isang madilim na sikreto. 5 oras 30 minuto, papasok si Mang Armando sa bahay ni Lolo Teroy. Nakangiti siya pero hindi masaya ang mga mata niya. Tahimik ang silid, maliban sa huni ng mga insekto sa labas. Mang Armando, nakangiti ngunit medyo alanganin. Hello mga anak, ako po si Mang Armando. Maligayang pagdating sa aming nayon. Kung may katanungan kayo, huwag mag-alinlangan, malugod po kaming tumulong. 6 oras, nakipagkamay sina Anthony at Angel kay Mang Armando, pero ramdam na ramdam nila ang lamig ng tingin nito sa kanila. Ang ibang mga residente ay nakatayo lang sa malayo, hindi umiimik. Napanatili pa rin ang hitsura ni Mang Armando at ng mga taga-nayon ang magiliw na hangin, ngunit ang kanilang mga mata may kakaiba. Marahil ito ay nararamdaman lamang ni Anthony, ngunit hindi niya maiwasang magtaka. May tinatago ba silang hindi masabi? 6 oras 30 minuto, ang eksena ay nagbago kay Anthony na gumagala sa nayon. Ang kanyang mga mata ay sumulyap sa mga residenteng nagtatrabaho. Napakatahimik ng paligid, walang tawanan, malamig na tingin lang ng mga dumadaan. Ang mga mata ng mga taga-nayon ay hindi katulad ng mga ordinaryong tao. Ang kanilang mga mata ay malamig at misteryoso. Kahit na hindi sila nagsasalita, ang kanilang mga titig ay nagmumulto kay Anthony na parang pinagmamasdan ang bawat hakbang niya. 7 oras, umupo sina Anthony at Angel para kumain kasama si Lolo Teroy. Habang kumakain, nagsimulang magkwento si Lolo Teroy ng mga kakaibang kwento tungkol sa nayong ito,
Ngunit sa tuwing nagbabanggit siya ng iba pang mga nilalang, maingat siyang lumilingon sa paligid. Boses ni Lolo Teroy mababa, tinig ng babala. Itong nayon, kailangan mong intindihin na hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. May mga nilalang na tinatawag kong aswang. They can transform into anyone, but not all of them is the same. They eat people and control people's minds. 7 oras 30 minuto, nagpatuloy si Lolo Teroy sa pagsasalita tungkol sa aswang. Ngunit naging tense ang kanyang boses, na para bang natatakot siyang marinig. Nakinig si Anthony, ngunit puno ng pagdududa ang kanyang mukha, hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Boses ni Lolo Teroy, matigas na boses. Nararamdaman natin ang kanilang presensya, ngunit hindi natin sila nakikita ng ating mga mata. Sila ay mga nilalang na maaaring tumagos sa isipan ng tao. At kapag ang isang aswang ay may layunin, walang makakatakas dito. 8 oras, tumayo si Anthony, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana, kung saan unti-unting binalot ng dilim ang nayon. So, sa tahimik na nayon na ito, tahimik pa rin ang umiiral na dark force. Hindi napigilan ni Anthony ang pag-isip sa sinabi ni Lolo Teroy. Aswang. Invisible creatures. Nataranta siya, pero naramdaman din niyang may nakatago sa paligid niya. 8 oras 30 minuto na pagpasyahan ni Anthony na lumabas, naglalakad sa desyerto na kabubatan. Isang madilim na anino ang mabilis na dumaan sa dilim, na ikinagulat niya at mabilis siyang tumalikod. At pagkatapos, habang lumalalim ang gabi, nagsimulang mangyari ang hindi maipaliwanag na mga bagay. Mga anino sa kagubatan, mga kakaibang tunog na walang narinig, at ang mga mata ng mga taga-nayon lahat ay tila nanonood, naghihintay ng mangyayari. 9 oras, huminto si Anthony sa harap ng tarangkahan ng nayon, nakatingin sa bumabalot na kadiliman. Ang madilim na ilaw mula sa mga bahay ay lumikha ng isang madilim na kapaligiran. Maaari bang malaman ni na Anthony at Angel ang katotohanan? O mabibiktima ba sila ng mga misteryosong nilalang na nagkukubli sa kadiliman? Ang mga sikreto ng nayon, mabubunyag ba sila bago pa maging huli ang lahat? Hindi na maitatago ang mga madilim na lihim. At kapag sumapit ang gabi, magsisimula ang tunay na takot. 10 oras, si Anthony ay nakatayo sa gitna ng madilim na kabubatan. Ang liwanag mula sa malayong nayon ay isang mahinang sinag lamang. Sa tahimik na espasyo, umaalingaw-ngaw ang mga kakaibang tunog mula sa malayo, na para bang may nakatingin sa kanya. Sa pagdaan ng mga araw, napapansin ni Anthony ang kakaibang pag-ugali ng mga taga-nayon. Ang malamig na mga mata, sobrang seryosong kilos, at lalo na ang nakakatakot na katahimikan. Sa tuwing sinusubukan niyang magtanong tungkol sa mga kakaibang bagay, iniiwasan siya ng mga tao. 10 oras 30 minuto, si Anthony ay nakatayo sa gitna ng bakuran. Ang kanyang mga mata ay naghahanap habang nakikita niya ang isang grupo ng mga taga-nayon na nagtitipon sa paligid ng apoy. Nagbulungan sila, ngunit ang tunog ay natangay ng hangin, kaya nahihirapan siyang marinig. Ang mga gabi sa nayon ay palaging napuno ng kakaibang katahimikan. Ang mga bulong ay nakatago sa hangin, ang malalalim na ilaw mula sa mga apoy ay tila hindi maipaliwanag. Malinaw na naramdaman ni Anthony na may itinatago sila, at hindi niya maiwasang maghinala sa pagkakaroon ng aswang. 11 oras, nagbago ang eksena sa isang gabi. Nagpapahinga sina Anthony at Angel sa kwarto. Bukas ang bintana para pumasok ang malamig na hangin.
Biglang sumikat ang liwanag mula sa labas, at nagsimulang umalingaw-ngaw ang kakaibang tunog mula sa kabubatan. At pagkatapos, isang madilim na gabi, nang tumahimik ang lahat, lumitaw ang isang nakakatakot na eksena. Mga nilalang na may kakaibang katawan, mahabang puting buhok, gumagalaw sa dilim, umaalingaw-ngaw kung saan-saan ang kanilang nakakatakot na hiyawan. Ito ang unang pagkakataon, talagang nakaharap ni Anthony at Angel ang aswang. 12 oras, nakita nina Anthony at Angel ang isang napakalaking nilalang na may maputlang balat at pulang dugo ang mga mata. Ang mga mahahabang kamay na may matatalas na kuko ay umabot sa kanila. Sumigaw si Angel, ngunit agad siyang hinila ni Anthony papasok sa bahay, na isinara ng mahigpit ang pinto. Ang mga nilalang na iyon ay hindi lamang mga maalamat na figura, sila ay talagang nakatayo sa kanilang harapan. Ang kanilang mga katawan ay baluktot, ang kanilang mga mata ay puno ng mga demonyo, at ang kanilang mga baho ay hindi mabata. Ang mga aswang ay hindi lamang mga kanibal, ngunit sila rin ang nagkokontrol sa pag-iisip ng kanilang mga biktima, na naging dahilan upang sila ay mahulog sa isang bangungot na walang paraan. 12 oras 30 minuto, nagmamadali sina Anthony at Angel patungo sa bahay ni Lolo Teroy, kung saan nadatnan nila itong naghahanda ng mga herbal concoctions at rituals. Tumingin sa kanila si Lolo Teroy na may pag-aalalang mga mata. Lolo Teroy, apurahang boses. Nandito na sila. You must prepare now. This is not ordinary battle. Napakalakas ng aswang, at hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. 13 oras, si Lolo Teroy ay may hawak na isang sinaunang tungkod, nagsimulang umawit habang sinusunog ang mga halamang gamot na lumilikha ng isang mahiwagang usok. Lumitaw si Mang Armando kasama ang ilang mga taga-nayon na may hawak na mga sinaunang armas. Sa tulong ni Lolo Teroy at Mang Armando, nagsimulang matutunan ni Anthony kung paano haharapin ang mga aswang. Hindi nila direktang haharapin ang mga nilalang na ito gamit ang ordinaryong lakas. Ang mga sinaunang armas at mistikal na ritual ang tanging pag-asa para labanan sila. 13 oras 30 minuto, isang matinding labanan ang nagaganap sa kadiliman. Ang liwanag mula sa mga sulok ay nagliliwanag sa nakakatakot na mga nilalang, na lumilikha ng isang nakakatakot na tanawin. Naglalaban sina Armando at Lolo Teroy gamit ang mga sekretong kasangkapan, habang sina Anthony at Angel ay nakaharap sa magkahiwalay na aswang. Magsisimula na ang supernatural na labanan. Hindi madaling wasakin ang mga aswang. Mayroon silang hindi maisip na kapangyarihan, at tanging ang mga tunay na nakakaunawa sa misteryosong mundo ang makakaharap sa kanila. Naranasan nina Anthony at Angel ang malapit na kamatayan, habang ang mga aswang ay lumundag mula sa kadiliman, naghihintay lamang ng pagkakamali. 14 na oras, ang isang aswang ay sinaksak ng isang banal na tungkod, umaahon ang usok mula sa katawan nito, na lumikha ng isang makamulto na eksena. Si Lolo Teroy ay umawit ng isang spell, at ang liwanag mula sa staff ay kumikinang ng maliwanag. Lolo Teroy, malalim na boses, puno ng determinasyon. Ganyan tayo lumaban. With wisdom, with understanding and courage. Pwede tayong atakihin ng mga aswang, pero kung malakas tayo, hindi sila mananalo. 14 na oras 30 minuto, ang nakakatakot na mga nilalang ay natalo sa wakas, ngunit ang tagumpay ay hindi kumpleto.
Si Anthony, Angel, at ang mga taga-nayon ay nakatayong nanonood na para bang nakaranas sila ng buhay o kamatayang labanan. Ang tagumpay ay pansamantala lamang. Ang mga aswang ay hindi lamang nakakatakot na mga nilalang, ngunit mayroon silang kakayahang magbago upang makahanap ng paraan upang makabalik anumang oras. At kahit natutunan ni Anthony kung paano sila haharapin, alam niyang hindi matatapos ang labanang ito. Sa kadiliman, sa wakas ay lilitaw ang matagal nang itinatabong mga lihim. Isang matinding labanan ang naghihintay, kung saan ang sakripisyo ang naging tanging pagpipilian. 15 oras, mag-isang nakaupo si Anthony sa silid, tinitingnan ang mga sinaunang aklat na naiwan ni Lolo Teroy. Ang liwanag mula sa lamparan ng langis ay nagbibigay liwanag sa mga lumang pahina, ngunit may pakiramdam ng pagkabalisa sa kanyang mga mata, na para bang may natuklasan siyang kakilakilabot. Nalaman ni Anthony na ang mga nilalang na tinatawag na aswang ay hindi ang masasamang alien na dati niyang naisip. Sila ay bahagi ng pamilya. Ang pamilya mismo ng mga taga-nayon. Ang kanilang madilim na nakaraan ay nabaon sa mga henerasyon. At ngayon, ang mga madilim na sikretong iyon ay nagsisimula ng mabunyag. 15 oras 30 minuto, nag-uusap sina Mang Armando at Lolo Teroy sa isang madilim na silid. Ang mga bitak sa dingding ay nagpapakita ng mga bakas ng oras. Tumingin si Lolo Teroy kay Anthony na may seryosong ekspresyon, na para bang may sasabihin siyang importante. Lolo Teroy sa mahina at misteryosong boses. Anthony, alam mo ang tungkol sa aswang. Pero hindi mo alam ang buong katotohanan. Hindi sila mga nilalang mula sa labas ng mundo. Sila ay mga kadugo ng ating pamilya, ng ating angkan. At sa mga henerasyon, kinailangan nating harapin sila. 16 na oras, nagsimulang magkwento si Lolo Teroy tungkol sa nakaraan ng kanyang pamilya, ang mga labanan sa pagitan ng kanyang angkan at ng mga aswang. Ang mga mabangis na eksena sa labanan ay muling isinagawa, kung saan ang mga katutubong manggagamot ay dapat gumamit ng mga sinaunang armas upang labanan ang mga makamulto na nilalang. Lolo Teroy nagsasalaysay, mabigat na boses. Hindi natin matatakasan ang ating kapalaran. Ang mga aswang ay bahagi ng ating dugo. Sila ay ipinanganak mula sa mga lihim na hindi natin maipaliwanag. At ang mga digmaan sa pagitan ng ating pamilya at ng mga aswang ay nagaganap sa loob ng maraming taon. Ang bawat henerasyon ay kailangang humarap sa isang bagong aswang. Ngunit ang digmaang ito ay hindi pa natatapos. 16 na oras 30 minuto, ang eksena ay nagbago sa isang gabing naliliwanagan ng buwan. Tahimik pero tense ang buong village. Umaalinggaw ang isang alulong sa malayo, dahilan upang ang lahat sa nayon ay tumigil at tumingin sa malayo. Nagsisimulang lumitaw ang mga kakaibang figura sa kadiliman. Sa gabing naliliwanagan ng buwan, kung kailan ang lahat ay tila mapayapa, isang mapagpasyang labanan ang dumating. Ang mga halimaw, mga supernatural na multo mula sa malalim na kabubatan ay bumuhos, umaatake sa nayon na pinoprotektahan ni Anthony at ng kanyang pamilya. 17 oras, ang nayon ay napapaligiran ng mga aswang at mga supernatural na nilalang. Tumakas ang mga taga-nayon, ngunit sina Anthony at Lolo Teroy kasama si Mang Armando ay naghahanda ng mga sandata at sinaunang ritual para protektahan ang nayon. Boses ni Lolo Teroy nag-uutos, puno ng determinasyon. This is the decisive moment, Anthony. Gamitin mo lahat ng natutunan mo. Not only protect your family, but protect this entire village. Kung hindi natin sila pipigilan ngayon, masisira ang lahat.
17:30 magsisimula ang labanan. Si Anthony kasama sina Lolo Teroy at Mang Armando ay lumalaban sa mga aswang at supernatural na nilalang. Matindi ang eksena ng labanan na may mga kislap ng liwanag mula sa mga sinaunang armas. Ang mga kakaibang nilalang ay tumalon mula sa mga anino, umaatake ng may pagtataka. Bawat hakbang, bawat paghampas ng sandata, bawat spell ay maaaring mga hulugan ng buhay o kamatayan. Ang labanang ito ay hindi lamang isang laban sa mga aswang, kundi isang laban upang protektahan ang natitira sa mundong alam nila. Ngunit sa puso ni Anthony, isang mahirap na pagpipilian ang unti-unting umuusbong. 18 oras, scene. Habang nagaganap ang labanan, si Anthony ay nakaharap ng isang napakalakas na aswang. Kailangan niyang isakripisyo ang isang bahagi ng kanyang sarili upang sirain ito. Magkahalong takot at determinasyon ang mga mata niya. Sa mapagpasyang sandali, napagtanto ni Anthony na upang talunin ang aswang, kailangan niyang isakripisyo ang isang bahagi ng kanyang sarili. Ngunit ito ay isang sakripisyo, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng kanyang minamahal. Walang ibang pagpipilian. 18:30 gumamit si Anthony ng sinaunang sandata, sinasaksak ang puso ng aswang. Ang nilalang ay nagpakawala ng isang malungkot na hiyaw, pagkatapos ay naging isang buga ng itim na usok na naglaho sa kalawakan. Ang labanan ay unti-unting humupa, ngunit walang nakadama ng ganap na ligtas. Tapos na ang labanan, ngunit hindi pa kumpleto ang tagumpay ni Anthony. Nawasak na ang aswang, ngunit ito na ba ang huli nilang pag-atake? Ang mga sikreto ng nayon ay hindi pa ganap na nabubunyag. At ang digmaang ito ay hindi pa tapos. 19 oras, nag-iisang tumayo si Anthony sa mga guho ng labanan. Tahimik pa rin ang nayon, ngunit bumabalot pa rin sa kanya ang pagkabalisa. Ang malalalim na ilaw mula sa malalim na kabubatan ay nagbabadya pa rin na parang may ibang puwersang nakaabang. At kahit na ang tagumpay ay tila pangwakas, alam ni Anthony sa kanyang puso na ang mundong ito ay hindi lamang ang mundong nakilala niya. Ang mga nilalang na tulad ng aswang ay laging hahanap ng paraan para makabalik, at si Anthony ay kailangang magpatuloy sa pakikipaglaban. Hindi lamang para protektahan ang kanyang pamilya, kundi para protektahan ang kanyang sarili mula sa mga lihim na hindi pa niya lubos na naiintindihan. Bagamat nakamit na ang tagumpay, nananatili pa rin ang mga multo ng nakaraan. Ang isang digmaan ay tapos na, ngunit ang isa pang digmaan ay nasa unahan pa. 20 oras, ang buong nayon pagkatapos ng labanan, ang eksena ay tumahimik. Inaayos ng mga taga-nayon ang mga nasirang bahay, ngunit mabigat pa rin ang kapaligiran. Hindi pa nawawala ang nag-aalalang mga tingin na para bang pansamantala lang ang kapayapaan. At pagkatapos ng matinding labanan, ang nayong ito ay bumalik sa kapayapaan. Ngunit iyon ay nasa ibabaw lamang. Ang mga sikreto ng aswang at ng mga supernatural na nilalang ay hindi pa lubusang nalutas. Ang mga kwentong ikinuwento ni Lolo Teroy, ang mga bagay na nasaksihan ni na Anthony at Angel ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. 20 oras 30 minuto, nag-iisang nakatayo si Anthony sa tuktok ng burol, nakatingin sa nayon sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ramdam niya ang kakaibang katahimikan sa paligid. Tumabi sa kanya si Angel, naramdaman din ang bigat sa hangin. Nakatayo roon si Anthony, nakatingin sa nayon. Hindi niya maikakailan na ang kapayapaang ito ay pansamantala lamang. Ang mga nilalang na kanyang nakalaban, ang mga supernatural na puwersa na kanyang kinaharap,
ay umiiral pa rin sa isang lugar tahimik na nagkukubli, naghihintay sa muling pagbabalik ng araw. 21:00 lumapit si Lolo Teroy kina Anthony at Angel, puno ng pagmumuni-muni ang kanyang mga mata. Ang nayon ay bumalik na sa kapayapaan, ngunit ang ekspresyon ni Lolo Teroy ay hindi lubos na nakapagpapatibay. Lolo Teroy sa mahina at nag-aalalang boses. Nakita mo, natalo lang natin ang isang bahagi ng puwersang iyon. Hindi madaling talunin ang aswang. Kahit nanalo tayo, sa kaibuturan ko, alam ko na ang digmaang ito ay hindi pa tapos. 21:30 tumingin si Angel sa mga mata ni Lolo Teroy, ramdam niya ang pagkabalisa sa mga salita nito. Ang eksena ay bumabagsak sa mga anino sa kabubatan, kung saan hindi maabot ng liwanag mula sa nayon. Sa bawat tagumpay, may bagong kalaban na lilitaw. Bagamat bumalik na sa kapayapaan ang nayon, sa dilim, may mga supernatural na nilalang na naghihintay ng pagkakataong sumalakay. Hindi makakalimutan ng mga tao sa nayon ang nangyari, at alam nilang balang araw, babalik ang aswang. 22:00 si Anthony at Angel ay nakatayo sa harap ng bahay ni Lolo Teroy, nakatingin sa isa't isa ng may determinadong mga mata. Nagpasya silang manatili sa nayon, matuto ng higit pa at maghanda para sa paparating na mga panganib. Ngunit hindi sumuko sina Anthony at Angel. Nagpasya silang manatili, patuloy na matuto mula kay Lolo Teroy, mula sa iba pang katutubong manggagamot, upang mapaghandaan ang paparating na mga panganib. Alam nilang hindi sila makakaalis sa nayong ito, dahil ito ang lugar na kailangan nilang protektahan. At sa kanilang mga puso, isang panunumpa ang binigkas, lalaban tayo hanggang wakas. 22:30 mga tanawin sa kabubatan. Ang mahinang liwanag na sumisikat sa mga sanga, lumilikha ng kakaibang mga anino. Muli dumaan ang anino. Ngunit gaano man ang kanilang paghahanda, gaano man ang kanilang natutunan, ang malalalim na sikreto ng nayong ito ay hindi nabubunyag. Ang mga supernatural na nilalang, ang mga kakaibang espiritu, lahat ay tahimik na naghihintay, isang araw, kapag sina Anthony at Angel ay wala ng sapat na lakas para makipaglaban. 23:00 bumalik si Anthony upang tingnan ang nayon sa huling pagkakataon, ang liwanag mula sa mga lampara na nagniningning sa madilim na gabi. Nanaig pa rin ang pakiramdam ng pagkabalisa at pagkabalisa. At kaya hindi pa tapos ang kanilang kwento. Ang mga sikreto ay hindi pa nabubunyag, ang mga kalaban ay hindi pa natalo. Sa mundong puno ng mga supernatural na puwersa, kung saan ang kadiliman ay laging nakakubli sa likod ng kabubatan, ang digmaan ay nagpapatuloy. At si Anthony ay kailangang harapin ang mga hamon na hindi niya inaasahan. Lolo Teroy sa isang malalim, mahiwagang boses. Nagsisimula pa lang tayo, Anthony. This war will never end. And we must always be ready. 23:30 ang kamera ay dahan-dahang humaharap sa mabituing kalangitan sa gabi, pagkatapos ay huminto sa isang madilim na lugar sa kadiliman, kung saan naroon pa rin ang mga supernatural na nilalang, na tahimik na nagkukubli. And so, the story ends but it's not really over. Naghihintay pa rin ang mga nilalang sa dilim, at isang araw, babalik sila. At kapag nagawa nila, haharapin ni Anthony at ng kanyang pamilya ang mga hamon na hindi nila akalain.